Si Ivan, siya ang Prince Charming ng departamento namin. Pareho ang kurso na kinuha namin kung kaya ay halos sa lahat ng subjects ay classmate kami. At syempre, pag sinabing Prince Charming, masasabi kong ang lahat ng mga kanais-nais na mga katangian ay nasa kanya na. Tangkad, kisig, ganda ng katawan, kinis na mukha at balat, at hayop na forma. Marahil nga kung totoo ang kasabihan na nagpaulan ng langit ng mga katangian, ang lahat ng mga magaganda ay nasalo niya talaga. Pero kung gaano siya kakisig ay siya namang kabaliktaran ng kanyang pag-uugali. Proud siya sa sarili. Snob. Minamaliit ang ibang mga kaklase niya. Mata pobre kumbaga. At hindi lang yan. Bully pa siya. At ako ang kanyang paborito. Taba! Baboy. Kurilya! May saging ba kayo dyan? Nag-aaral pa ng gorilya. Hoy, mag-fundraising tayo. Ibenta natin ang baboy nating classmate. Magkano ba ang per kilo ngayon? Oink, oink. Ilan lang yan sa mga ginagamit niyang pang-asar sa akin. Paano naman kasi? Kung gaano siya kagaling at ka-attractive, kabaliktaran naman ako. Nasa 5'8" nga ang height ko. Saksakan naman ang taba. Imagine, sa height ko na iyan, nasa 110 kilos ang aking timbang. Para nga akong isang sumo wrestler kung titingnan. At ang balat ko pa, maitim at tila may sariling ecosystem na mga alipunga, pimples at iba pang skin parasites. Isa kasing black ang ama ko at ang nanay ko naman ay naging single mother nung iwan ng ama ko. Turista lang kasi ang ama ko at nagkaroon sila ng maiksing relasyon. Napag-alaman ng nanay ko na pamilyado na pala siya sa pinanggalingan niyang bansa. Sa sobrang pagka-discourage ko sa anyo ko, nawalan ako ng ganang magayos. Basta may maisuot lang, pwede na yun. Kasi mahirap kaya maghanap ng super duper laking damit na kakasya sa katawan ko. At ganun din naman ang mangyayari. Pagbali-balik ta rin ko man ang mga suot ko, mataba pa rin ako. Ganyan kababa ang tingin ko sa sarili ko. Kaya siguro isa ito sa mga dahilan kung bakit palagi akong binubuli at tinutokso ni Ivan. Hindi ko rin alam kung bakit. Kung kaya ay lalo pa akong na-depress at nawala ng gana. Para bang lahat na lang ng katatawanan sa mundo ay nasa akin na. At kapag gusto niyang mag-enjoy o tumawa, kasama ng mga kaklase o kagrupo niya, ako kaagad ang hahanapin niya. Pero crush ko naman talaga si Ivan. Kaya tinitiis ko na lang ang mga ginagawa niya sa akin. At siguro nga, mahal ko na rin siya. Iniisip ko na lang na at least napapansin niya ako. Kaya kapag nagtatawanan sila tungkol sa akin, tumatahimik na lang ako. As in dead ma talaga. Minsan sinasakyan ko na lang din. Sumasayaw pa ako at kumakanta ng wala sa tono. Umaarte pa talaga. Siguro nasanay na lang din naman ako. Sa isip ko na lang, wala akong magagawa kung ganito ako kapangit. Tatanggapin ko na lang ang lahat. Kasalanan ko rin naman kasi. Kahit alam ko mataba na ako, sige pa rin ako ng sige sa pagkain. Isang araw na nagtungo ako sa CR. Laking gulat ko nang pagbalik ko sa room namin. Hawak-hawak na ni Ivan ang notebook ko. Ikaw may lihim ka pala sa akin ano? Ang pangasar niya kagad nang makita ko. Bigla akong nagulantang. Kasi ba naman, may idinikit akong picture niya na dinownload ko sa kanyang FB. Pinaprint ko yon at idinikit sa isang pahina ng notebook ko. At sa ilalim pa nun ay may nakasulat na, "Crush kita, hindi mo pa alam. Kevin." At pinirmahan ko pa talaga. Agad naman niyang pinunit ang isang pahina ng notebook ko at saka isiniksik ito sa bulsa niya. Samantalang ang naiwang notebook ko ay inihagi sa sahig at tinapak-tapakan pa.
Nagtawanan ng mga katropa niyang nakapaligid sa kanya. Ano yan, bro? Ang tanong ng isang kasama nila nang mapansin ng pahinang pinunit niya at isiniksik sa bulsa niya. Wala ito bro. At ikaw, alam mo bang nakakadiri ka? Ha? Sa lahat pa talaga ha? Ew! Nakakadiri ka? Ang sabi niya lang sa akin habang animoy gigil na gustong gusto ng manakit. Pero dahil dumating ng guro namin, kung kaya ay biglang nahinto sila sa pang-asar sa akin. Siyempre sa sarili ko, isang napakalaking kahihiyan ng pagkabunyag sa naramdaman ko para sa kanya. Habang nagpapatuloy ang klase namin, palihim pa rin akong tinitingnan ni Ivan. Ang mga mata niya ay tila lumiliyab sa matinding galit sa akin. Ramdam na ramdam ko yun. At sa oras ng labasan ng klase, nasa may pinto siya ng room namin at bigla niyang hinablot ang buhok ko. Habang hawak-hawak niya ito, binulungan niya ako. Puisit ka. Nakakahiya ka. Pinagnanasaan mo pa talaga ako ha. Ganyang kapangit pa talaga magkaka-interes sa akin. Puisit ka. Ha? Agoy. Alam mo, umanda ka sa gagawin ko sa'yo. Bakla ka. Simula nga nun, kapag nakikita nila ako sa room at kahit saan pa yan, palihim na susuntukin na lang niya ako o kaya hihilahin ang buhok ko o di kaya itutulak. Nagpaparinig din siya ng mga masasakit na salita. Oo naman. Kapag ganyang may magkaagusto sa akin na isang gorilya na bakla, magpapakain na lang siguro ako sa isang buhaya. Nung minsang nakasalubong ko ang grupo niya, maulan pa nun. Umiwas ako. Pero hindi ko namalayan, sinundan pala nila ako. At saka biglang itinulak. Nalaglag ako sa kanal na puro putik. Pinagtawanan pa talaga ako ng grupo niya at sinabihan ng paulit-ulit na salitang bakla. Last day na iyon ng klase namin nang binabaybay ko ng madilim na daan patungo sa bahay namin galing sa eskwelahan. Ang siste, bago makarating sa bahay ay may madilim na bahagi ng daan kung saan ay walang mga ilaw ang poste. Binabato kasi ito ng mga tambay. Huli ka! Ang boses na narinig ko mula sa likuran ko at nang nilingon ko ang pinagmumulan ng boses, naaninag ko ang isang lalaking biglang sumulpot sa kalsada. Nakatakip siya ng muka. Lumakas ang kalampag ng dibdib ko. Tatakbo na sana ako pero may 3 taong nakaharang sa dadaanan ko. Pare-pareho silang may takip din sa mukha. Mabilis sa mga sumunod na mga pangyayari. Hinawakan ng 2 lalaki ang magkabila kong kamay habang binubugbog naman ako ng 3 pa. Kanya-kanya sila ng pagpalo sa ulo ko, mukha, katawan at paa habang nagtatawanan at minumura ko. At sa isip ko alam ko si Ivan ang isa roon at ang iba pang mga lalaki ay mga katropa niya. At kahit pa nakatakip ang kanilang mga mukha, kilala ko ang mga boses at tawa nila. Nang halos mawalan na ako ng ulirat, kinaladkad nila ako patungo sa loob ng van. Doon pinatihayan nila ako at saka hinubaran. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak at magmakaawa sa kanila. Pero imbis na kaawaan, pinagtawanan pa talaga nila ako. Bakla ka, di ba? Kaya eto. Tingnan natin kung hindi ka pa magsawa sa amin. Iyon na ang huli kong natatandaan. Nagising na lang kasi ako ay nasa ospital na at nasa tabi ko na ang nanay ko. Noon ko lang din nalaman na may saksak pala ako sa tiyan ko. Nawala na kasi ako ng malay kaya hindi ko na nalaman iyon. Iyon na ang breaking point. Naipangako ko sa sarili ko na pipilitin kong tumayo at gagantihan ko si Ivan.
Nang nakalabas na ako ng ospital, pinili kong huwag mag-file ng reklamo. Ayoko nang lumaki ang issue at samantang huli, ako pa rin at ang nanay ko ang magdurusa. Ang ginawa ko na lang ay magpakalayo-layo sa Maynila at doon ay makalimot, magsimula at paghandaan ng paghihiganti ko. Naging masakit ang naging desisyon ko ngayon. Masakit na iiwanan ko ang nanay kong nag-iisa. Ayaw sana akong payagan ng nanay kong lumayo, pero tinakot ko siya na tatapusin ko ang paghihirap ko kapag hindi niya ako pinayagan. Kaya wala na siyang nagawa. Sinusumpa ko. Sinusumpa ko pagpapalik ko. Ikaw naman ang magdurusa, Ivan. Iyan ang paulit-ulit na binubulong ko sa sarili ko habang naglalakbay ang bus na aking sinasakyan. Marahil ay sa matinding obsession kong pagbutihin ng pag-aaral at magsikap, unti-unting nagbago ang mundo ko. Habang nag-aaral, puspusan din ang aking pagdadayat at pag-gym. Tila nanalo ako sa Biggest Loser na reality show. Kapag may hitsura ang isang tao, magandang magdala ng sarili, maayos ang pananamit at ginagamit ang utak kesa sa puso, di hamak na aangat siya. Iyon ang ginawa kong stepping stone para makamit ang pangarap ko na umangat, magkapera at umuwi sa probinsya namin na handa sa gagawin kong paghihiganti. Nagtagumpay ako sa una kong hakbang. Gumanda ang katawan ko. Gumanda ang forma ko. Ipinaayos ko ang buhok ko sa tinatawag na cornrows. Malinis ang pagkakabraid hanggang sa scalp. At kapansin-pansin na malaking pagbabago ng aking postura. Kumbaga, na-reinvent ang aking pagkatao. Tumaas ang confidence sa sarili. At dahil nga doon, kinuha ako bilang isang modelo ng underwear at sumikat. May imbitasyon na rin sa akin para maging artista. Pero hindi ko na tinanggap yun. Alam kong magulo ang mundo ng showbiz. At kapag pumasok ako doon, maliligaw na ako sa numero 1 kong target na bumalik sa bayan namin at maghiganti. At dahil sa pagsikat ko ngayon, nagkaroon ako ng mga manliligaw na mga bakla. At ang isa ay sinagot ko. Isang matandang mayamang lalaking walang pamilya. Walang sabit kumbaga. At ang habol ko lang naman ay ang kanyang kayamanan. Kaya nagsama kami at tumira ako sa kanya. Oo, ibinanta ko ang pagkatao ko. Natuto ako sa kalakaran ng syudad na tinatawag na gamitan. Iyong ugaling opportunistic. Yung makikisabay sa tinatawag na dog eat dog existence. At dahil nagkaroon ako ng pera, lalo ko pang ipinaayos ang sarili ko. Nagpaputi ako ng balat. Nagpaalaga sa isang sikat na klinik na eksperto sa pagpapaganda ng katawan at mukha. Sa pag-aaral ko naman, nakuha ko ang pinakamataas na honors. Nang nakagraduate na, nakapasok agad sa isang maganda at high-paying na trabaho. At dagdagan pa sa pagsasideline ko ng pagmumodelo. Kung kaya ay nakapag-ipon ako. Pinagawan ko ng bagong bahay ang aking inay at binilhan din ng bagong sasakyan. Eksaktong 10 taon ang lumipas at bumalik ako sa probinsya namin. Daladalang pangako sa sariling gagantihan ng taong gumawa sa akin ng pagkakamali. Hindi ko lubos maisalarawan ang tunay kong naramdaman sa pagtungtong ko pa lamang sa bus station ng bayan namin. Mistulang isang talon ang aking isip na kusa na lang nagsilabasan ng mga alaala ko sa lugar na iyon. Malaki ang pinagbago ng lugar, maliban na lang sa iilang bagay na naroon pa rin. Kagaya ng simbahang naabot ng tanaw lamang sa hindi kalayuan. May malalaking buildings na makikita sa gilid ng stasyon ng bus. May isang malaking shopping mall, sementado ng daan, at maaliwalas at maganda na ang bus station na iyon. Napabuntong hininga na lang ako. Sariwa pa sa alaala ko ang paglisan ko sa lugar na iyon kung saan ay
nakita ko ang pag-iyak ng nanay ko at takot na baka kung ano mangyari sa akin sa Maynila. Naihalin tulad ko na rin ang sarili ko sa pagbabago ng lugar namin. Kung noon na isa akong napakamahiyaing tao, pangit, pinagtatawanan. Sa pagkakataong ngayon, halos lahat ng tao ay hindi po pwedeng hindi mapapalingon sa forma ko. Anak! Anak! Ang tawag sa akin ng nanay ko habang hindi magkamayaw sa pagtagpo palapit sa akin. At nang makalapit na, matinding yakapan ang nangyari. Siyempre, 10 taong tiniis ko ang nanay ko dahil lamang sa pangako kong iyon sa sarili na hindi babalik hanggang kaya ko ng panindigan ang aking pangakong makapagiganti. Ang gwapo-gwapo mo na ngayon, anak. Ikaw talaga ang laki na ng pinagbago mo. Dati pa naman akong gwapo na, di ba? Oo naman. Pero ngayon kasi, 100 beses ang kapugian mo, anak, kesa sa dati. Grabe naman kayo, Nay. 100 beses lang talaga. Di ba 200 times ang improvement ko sa sarili ko ngayon? Di ba? Tingnan nyo. O siya, sinabi mo eh. Oy, narito na ang kotse mo, anak. Bagong bili talaga yan. Di ba yan ang instruction mo sa akin? Isang puting Lexus. Nasaan na ba, Nay? Nasaan na yung kotse? Nasa labas ng gate, anak. Bawal kasing ipasok dito ang mga private na sasakyan. Kaya nandun, naghihintay sa'yo sa labas ng gate. Kayo po ba nagdadrive no, Nay? Ano ka ba naman, bata ka? Hindi Hindi pa ako marunong nun. Si Marlon na nag-volunteer na mag-drive sa akin. Natatandaan mo pa ba yung kapitbahay nating bata na dati ay gusto-gusin at palaging nangaasar sa'yo? Ay, apay, malaki na ngayon. At ang bait-bait pang bata. Masipag at gwapong-gwapo. Palagi kang ang kinukumusta sa akin. Palaging nangungumusta sa'yo. Kaya yan, nung sinabi kong darating ka na, tuwang-tuwa at siya pa ang nag-volunteer na siya na raw magdadrive ng kotse mo. Ayun, naghihintay siya sa labas. Napangiti na lang ako. Naalala ko kasi ang batang si Marlon. Nung nasa first year college ako at nasa kasagsagan ng pag-iilusyon ko kay Ivan. Siya ang kaharutan ko kapag nasa bahay na ako o kay walang pasok. Nasa 8 taong gulang pa lang si Marlon noon. Ang tawag niya sa akin ay pork chop. At ang pangasar ko naman sa kanya ay chupot. Alam ko kasing hindi pa siya binyag nung panahon na yon. Narinig ko kasi sa kanyang nanay na pinagalitan siya dahil ayaw pa raw niya. Pero mabait na bata si Marlon. Kahit ganyang nag-ookrayan kami, alam ko mabait siyang bata. At matalik na kaibigan ang turing niya sa akin. Pero hindi na kami nagkita pa ni Marlon. Iyon na rin kasi ang panahon kung saan ay nangyari sa akin ang karumal-dumal na bagay na yon. Kaya pagkatapos kong maospital, nagkulong na ako sa kwarto dahil sa matinding hiya at pagkatapos, nagtungo na ako ng Maynila. Hindi ko rin alam kung alam ba ni Marlon na nangyari sa akin. Pero malamang din na hindi dahil pinakisuyuan ko ang nanay ko na kung maaari huwag ipagsabihan nangyari sa akin. Dahil na rin siguro sa hiya at depressed ako sa mga sandaling iyon. Naputol ang pagbabalik tanaw ko nang bigla akong tawagin ng nanay ko. Kevin, dito ang sasakyan mo. Halika na. Naghihintay na si Marlon sa'yo. Sasagutin ko sana ang nanay ko nang sumingit naman ang isang driver ng potpot na iniharang pa talaga niya ang kanyang potpot sa aking harapan. Ang potpot ay yung tricycle na dipadyak. Isang unique na pampublikong mode of transport sa aming lugar. Sir, saan po ba kayo? Ako na po maghahatid sa inyo. Bigla namang nahati ang isip ko kung susunod ba sa nanay ko o sasakay na lang sa potpot. Namiss ko kasi ang pagsakay nito. Maraming mga gandang alaalang dala nito sa akin. Dati kapag ganyang nalulungkot ako, sumasakay ako sa potpot. At habang umaandar ito, saka ako magmumuni-muni.
At dahil hindi kailangan ng gasolina para umandar, mura lang ito. Mabagal nga lang pero kahit papaano, mag-i-enjoy ka naman sa pagsa-sightseeing. At nang nakita ko pang driver na parang kakilala ko na hindi ko mawari kung saan ko siya nakilala. Sa tansya ko ay nasa 35 na ang edad niya. Mas matanda sa akin ng 10 taon. Payat, sunog ang balat, at medyo nangungulubot na ang balat marahil sa klase ng kanyang trabaho. Pero para talagang may kakaiba sa driver na yon. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang alam kung saan ko talaga siya nakita. Nay, dito na lang po ako sa potpot sasakay. Muling lumapit sa akin ang nanay ko. Hindi makapaniwalang doon ako sasakay samantalang naroon ang kotse na bagong bili ko pa lang. Naghihintay sa isang gilid ng kalsada. Dito na lang po ako sa potpot. Namiss kong pagsakay dito eh. Matagal na kasi nung last na sakay ko dito. Kaya nay, mauna na lang po kayo. Diyos ko naman batang ito. Sige, doon na kami. Sasabihan ko na lang si Marlon. Kaya sa potpot na ako sumakay. Sir, parang nakita na kita. Artista po ba kayo? Hindi po. Modelo po siguro kayo. Namukhaan kita sa isang brand ng underwear eh. Parang doon kita nakita. Kamukha ko lang po siguro yon. Ang palusot ko na lang. Ayaw ko kasing malaman nila ang buhay ko at trabaho sa Maynila. Turista po ba kayo dito, sir? Hindi. Taga rito ako. Dito ako pinanganak. Ganun po ba? Oo. Nakapagtrabaho lang sa Maynila. Na ikaw? Alam mo parang kilala kita eh. Nako sir, hindi po. Ni minsan po talaga hindi ko matandaan na nagkakilala na tayo, nagkita na tayo dito. Nakikita ko ang modelo ng underwear na, yun nga, sabi ko kanina, nakamukha mo. Pero yun lang po talaga. Okay. Wait, ano nga palang pangalan mo? Jun po. Jun na lang po itawag niyo sa akin. Nahinto ako. Nag-isip kong may nakilala pa akong Jun. Pero wala talaga akong matandaan. Kayo po sir, ano pong pangalan niyo? Miko. Iyan na kasi ang ginamit kong pangalan sa Maynila. At gusto ko rin talagang baguhin ang pangalan ko. Gusto kong malimutan ang dati kong pagkatao at ang nakakabit na pagdurusa sa pangalang iyon. Sir, kung gusto niyo pong mamasyal, ako na lang po kunin niyo. Ipapasyal kita sa magandang lugar dito. Okay, good. Teka, ano bang number mo? Tatawagan na lang kita pag kailangan kita. At ibinigay niya ang kanyang numero. Kinuha ko ito at isinave ko sa cellphone ko. Maya-maya lang ay dumaan na kami sa lugar kung saan ginawa sa akin ang kasamaan na yon. Pakiwari ko'y biglang nanumbalik na naman sa alaala ko ang nangyari sa akin sa lugar na iyon. Naramdaman ko na naman ang sakit at ang matinding galit para sa mga taong gumawa sa akin nun. Pinagmasdan kong maigi ang paligid nito. Marami na rin nabago sa lugar. Kung dati ay basag ang mga ilaw ng poste, nagkaroon na ito. Kung noon ay hindi simentado at puno ng mga potholes ang kalsada, sa panahong iyon ay makinis na, sementado at may mga buildings na rin. Pati ang talahiban sa gilid lang ng kalsada ay may mga nakatirik ng bahay. Nawala ng lugar na nagsilbing alaala ko sa kahayupang ginawa sa akin ni Ivan. Pero sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat. At ang puot, nanatili pa rin ito sa puso ko. Hindi ko na malayang dumadaloy na pala ang luha sa aking pisngi. Lihim ko itong pinahid. Dito na lang ako, Jun. Ha? Dito lang ba bahay mo? Oo, malapit lang dito. Sige, heto ng bahid ko. Eto, tanggapin mo. Sa bayabot ng 200. Alam ko, malaking halaga na iyon. Wala pang 10 piso kaya ang pamasahe ng potpot kapag nasa loob lang ng bayan. Teka lang sir, ang laki naman po nito. Ano ka ba? Huwag ka na magtanong, okay? Sige ka, babawiin ko yan. Sige na, tanggapin mo na yan. At tatawagan na lang kita, Jun, kapag kailangan kita. Kung ganun po sir, maraming salamat po.
Naglakad ako pauwi. Ninanam na mga nakaraang nakasanayan kung saan ay nilalakad ko lang ang lugar na iyon patungo sa bahay. At dahil dinala ng inay ang isa kong bag, hand carry lang ang dala ko. At habang naglalakad ako, sinasariwa ko rin sa aking isip ang mga pangyayari nung ako ay nag-aaral pa lamang at naglalakad sa lugar na yon. Maraming bagay ang nanumbalik sa isip ko. Isa ng naramdamang pagmamahal ko kay Iva na sa huli ay naging puot na lamang. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang narinig ang malakas na busina ng sasakyan. Napatalon ako sa pagkagulat at napasigaw. At nang nilingon ko ang pinagmula ng busina, ang inay pala na nakasakay sa tabi ng driver's seat sa harap ng kotse. At ang driver nito ay namumukhaan ko na. Si Marlon nga, ang dating kuskusing bata. Alam mo ikaw sira ulo ka talaga. Ginugulat mo ako. Ang banat ko kaagad nang makalapit na sila sa akin. Nasa harap ko na sa sasakyan at nasa side ko na si Marlon na nasa manibela, nakabukas ang bintana. At noon ko na nga muli siyang napagmasdang maigi. Kung gaano ako nagulat nang narinig ko ang busina niya, ay siya ko rin pagkagulat sa nakita kong anyo niya. Para siyang isang artista sa kapugian niya. Ang forma, clean cut ang buhok na halatang bagong gupit. At ang mga mata ay tila nangungusap. Makakapalang kilay. Ang ilong ay matangos. Ang mga mapupulang labi ay mistulang ng aakit. At halata ng manipis na mga balahibong pusang bigote at nagsisimula ng sumibol. At nang binitawan pa niya ang isang nakabibighaning ngiti, lumantad naman ang mapuputi niyang ngipin at dagdagan pa sa dimple sa magkabilang pisngi niya. Para na akong lumulutang sa ikapitong alapaap. Hindi kaagad ako nakapagsalita nang makita siya. Para akong nasyak at hindi makapaniwala sa nakita. Ang dating gusgusin at uhugi na bata na hindi marunong magdamit o maglinis ng katawan ay tila isang Adonis na sa kakisigan. Talagang nabighani ako, na mesmerize, na awestruck, na starstruck. Napa-upgrade tuloy ang memory status sa aking utak from gusgusin to artistahin. Nanatili akong nakatitig sa kanya samantalang patuloy sa pagtawa silang dalawa ni nanay. At nang mapansin niyang nakatutok ang mga mata ko sa kanya, bigla rin siyang nahinto sa pagtawa. Pinawi ang ngiti sa kanyang mga labi at yumuko na tila nahihiya ba o natatakot. Nagmamadali kong binuksan ang likurang pinto ng kotse sa likuran niya. At nang nakapasok na, pabiro kong hinablot ang kanyang buhok at inalog-alog ang kanyang ulo. Aba, ikaw ha? Ikaw ha? Ikaw sa ginawa mo kanina? Muntik na akong atakin sa puso. Rico, ano pa? Rico! Tigilan mo nga yan! Ikaw salbahe ka, papatay mo ba ako sa nervyos? Sabi kasi ni tita, tawagin kita eh. Tawagin? Linawin natin at tawagin. Pero hindi naman patay sa gulat ha? Ikaw ha? Utso ka talaga. At inilingkis ko naman ang mga daliri ko sa leeg niya. Yung pabirong nanaka lang. Bagamat hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Tila may kumiliti sa puso ko sa ginagawa ko ngayon sa kanya. Kinilig ako ng sobra. At namiss din dahil sa kabaitan niya nung mga panahon ngayon. Sobrang saya ko sa tagpo ngayon. Parang sa buong buhay ko ay may kung anong kulang na siyang dahilan ng aking kalungkutan. Pero sa pagkakataong iyon ko lang natagpuan iyon. At habang umaandar ang sasakyan, talagang hindi binitawan ng aking bisig ang leeg ni Marlon. Iyon bang patsansing na inilingkis iyon sa kanya? Yung kunwari inaakbayan habang nasa likod lang niya ako at idinidiin ko pa ang mukha ko sa kanyang ulo. Inaamoy-amoy ang kanyang buhok na sa pagkakataong iyon ay hindi na amoy araw kundi amoy head and shoulders na. Teka, paano ka pala natutong mag-drive ha? Natuto lang. As in, nagising ka na lang isang araw at pagkatapos, ayun, nadiscover mong marunong ka pala mag-drive ha, ganon. Talagang nag-aral yan anak. Nang nalaman na nagpabili ka ng sasakyan,
dali-daling nag-enroll ng quick driving lesson dahil gusto niyang siya ang magdadrive sa'yo kapag gusto mong mamasyal o magtungo kahit saan. Nasya ko namang ikinatuwa. Natouch naman ako. Pero syempre hindi ako nagpahalata. At bakit ko naman gugustuhin na ikaw ang mag-drive sa akin, Aber? Anong meron ka na wala ang iba? At kahit nagdadrive, madalian siya lumingon sa akin at ang isang kamay ay inilagay sa ibaba ng kanyang baba. Iyong formang pakyut kumbaga. Sabay sabing, itong itsura na to. Alam mo, ang yabang mo talaga. At dahil nga doon sa pagbibiruan namin ngayon ay nagtawanan kaming tatlo. Pagkarating namin ng bahay ay katakot-takot na harutan at kantsawan muli ang nangyari. Kwentuhan, bigay ng pasalubong. Sobrang saya ng nanay ko. At si Marlon, bakas din sa mukha niyang iba yung saya sa pagdating ko ngayon. Ramdam kong sabik na rin siyang makita ko. Siyempre, binigyan ko rin ng pasalubong ang magulang ni Marlon. Grabe no? Ang dami nang nagbago sa lugar natin. Ikaw, ang guwapo-guwapo mo na. At ang tangkad pa. Ano bang height mo, ha? 5'10". Wow! Mas matangkad ka pa pala kaysa sa akin, ha? Ako kasi 5'9" lang ako. At ang ganda rin na katawan mo. Anong ginagawa mo sa katawan mo, ha? At nagkaganyan yan. Jogging lang. Laro ng basketball. Push-ups. Tapos set-ups. Mga ganun. Tall, check. Dark, check. And handsome, check. Ikaw rin naman, ah. Hindi ka na baboy. At tingnan mo, maputi ka na rin. Pati yung buhok mo, hindi na yung pangaswang. Well, tama ka naman dyan. Pero ikaw, siguro hindi ka pa rin binyag, no? Ang biro ko sa kanya. Inobserbahan ko kung ano magiging reaksyon niya. Pero hindi niya pinatulan ang aking sinabi. Binitawan lang niya ang isang ngiting nakakaloko. Siguro sa isip niya, hindi na dapat patulan pa ang sinabi ko dahil obvious namang dumaan na siya doon. Alangan namang sa edad niyang 18 ay hindi pa rin siya. Kaya hindi ko na iginit pa ang biro ko ngayon. Salamat nga pala sa pasalubong mong iPad. Oh, ay bakit naman nawala yung pork chop na tawag mo sa akin? Nasaan na yung baboy? Nasaan na yung tapa? Sana kapag nasira na to, tatawagin na ulit kitang baboy. Okay, ganun. Masaya ka ba sa pasalubong ko sa'yo? Siyempre naman. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito eh. Kaya maraming salamat sa'yo. At ngumiti uli at nagpapakyut pa. Ewan ko ba. Siguro feelingero lang ako pero tila may kakaiba sa kanyang tingin. Parang nangaakit. Tapos ibinaling ng tingin sa kanyang iPad. Napangiti na lang ako at tinitigan siya habang nakaupo sa sahig na parang bata. Kinakalikot ang kanyang iPad. Iyon bang titig na aliw na aliw? Masayang masaya ka sa tao at sa isip mo ay may naglalarong paghanga. Pag nanais na sana ay makilala ko pa siya, mas maging close pa siya sa iyo. At iyon na nga, hindi ko na natiis ang sarili ko sa panggigigil. Niyakap ko siya. Kakyut talaga nitong kaibigan ko. At hinayaan naman niya akong yakapin siya. Simula nun, palagi na dumadalaw sa bahay ko si Marlon. Pagkagaling ng klase niya, doon na yan diretso sa bahay namin kapag natapos ng kanyang mga gawain sa kanila. Kung minsan din, doon na natutulog sa bahay ko, sa guest room. Parang bahagi na talaga siya ng aking pamilya. At kapag ganyang lumalabas ako, namamalengke o kaya namamasyal, isineset ko ang schedule ko kung saan ay bakante siya sa klase upang siya ang magmaneho ng kotse. Isang araw ng Biyernes, naisipan kong yayain si Marlon na mag-inuman kami. Doon ko siya dinala sa theater room ng aking bahay. Ipinagawa ko kasi yun dahil mahilig akong kumanta at mahilig din akong manood ng palabas. May 72 inches na monitor ang kwarto at may kapasidad na 10 tao ang maaaring manood doon.
May refrigerator naman sa loob ng theater kung kaya ay doon na rin kami kumukuha ng maiinom na beer. Isinalpa ko ang isang palabas na M2M love story at saka inadjust ang ilaw para medyo didilim ang kwarto. Mas lalong lilitaw ang palabas sa monitor. Siyempre, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya sa palabas. Pero wala akong pakialam dahil bahay ko naman yun. Ano yan? Ang tanong niya nang magsimula ng palabas. Manood ka na lang, love story yan. Ang sagot ko na lang sa kanya. At pareho na kaming natahimik. Nag-focus kami sa palabas. Wala namang kaming imikan habang patuloy lang ang pagtakbo ng kwento. Basta inom lang kami ng inom hanggang sa nakaapat na bote na kami. At pakiramdam ko'y gumagapang na ang alkohol sa katawan ko. At dumating na rin ang kwento sa isang mainit na eksena ng dalawang lalaki. Inobserbahan ko lang ang reaksyon ni Marlon sa nakita niya. Pero nanatili lang siyang nanonood at paminsan-minsang tumutungga sa kanyang bote. Hindi ko alam kung ano ang laman ng isip niya. Nang natapos na ang pelikula, naiyak ako sa kwento dahil love story drama ito. Mahirap ang pinagdaanan ng mga characters. Pero nagtapos lang ang lahat sa isang tragic na ending. Nakarelate din kasi ako sa pinagdaanan kong hirap sa pag-ibig ko kay Ivan at sa ginawa nila sa akin. Feeling ko ay sa kabila ng aking pagpapakumbaba sa aking pagtitiis, mistulang ring natapos na ang buhay ko. Tumayo na ako at pinatay ang player. Pero hindi ko inion ang ilaw sa kwarto. Ayaw kong makita niya ang pamumula ng mga mata ko. Dumiretso muli ako sa refrigerator at kumuha pa ng 10 bote ng beer. Nakita ko kasing nauubos ng tiglima namin. Pasensya ka na. Yan ang pinalabas kong pelikula. Naka ba, okay lang yun. Maganda nga yung pelikula eh. Nagustuhan ko yung matatag nilang pag-iibigan kahit alam mo na ganun sila. Salamat naman. Sobrang lungkot lang talaga yung nangyari sa pelikulang yan. Marlon, ikaw ba? Naranasan mo na bang umibig? Magmahal? Hindi pa eh. Wey, sa itsura mong yan? Hindi pa? Di ba nasa tamang edad ka na? Oo nga, nasa tamang edad na ako. Kaso, ayoko talagang pumasok sa isang relasyon na hindi talaga ako sigurado eh. Alam mo na, baka masaktan ko lang yung tao. So, ibig sabihin, kapag nakipagrelasyon ka na, yun na yung sigurado ka? Oo. Siyempre sa itsura mong yan, maraming umaaligid at nagpaparamdam sa'yo. Wala ka bang napupusuan sa kanila? Meron naman. Pero parang ayaw ko pa eh. Hindi pa ako sigurado kung kaya ko bang panindigan ng pumasok sa isang relasyon. So meaning, wala ka pang karanasan? Ano kasi, ibibigay ko lang ang sarili ko sa taong mamahalin ko talaga. Wow. Alam mo, ang swerte-swerte niya kung nagkataon. Ganun yung gagawin mo. Ikaw, may karelasyon ka ba ngayon? Well, dati, yes, meron. Pero alam mo ba, sinaktan niya lang ako. At hanggang ngayon, daladala ko pa rin ang puot na yun para sa kanya. Ganun ba? Lalaki ba siya? Oo. Alam mo naman siguro ang totoo kong pagkatao, di ba? Ang totoo niyan, hindi. Pero aminin ko, nagdududa na talaga ako sa'yo. Pwes, ngayon, confirmed na ang pagdududa mo. Sa likod ng macho at lalaking anyo ko ngayon, lalaki rin talagang hanap ng puso ko. Noted yan. Noted. Pero Marlon ha, ngayong confirm na ang pagdududa mo, sana hindi ka matakot sa akin. Ano ka ba? Hindi naman ako ganun. Bakit ako matatakot sa isang taong simula ng bata pa ako? Naging matalik ko ng kaibigan. Noon pa lang,
naawa na ako sa'yo kasi palagi kitang nakikitang malungkot. Minsan umiiyak ka pa nga eh. At alam ko naman na wala kang kaibigan, kaya hindi ako natatakot sa'yo. Gusto kita. At namiss talaga kita. Alam mo ikaw ang sweet-sweet mo talaga. Kahit nung bata ka pa lang, grabe. Kinikilig ako kapag naalala ko yung kaswitan mo sa akin. Siguro kung nasa tamang edad ka na noong mga panahong iyon. Ma-inlove siguro talaga ako sa'yo. So, ngayon, hindi na ako bata. Pwede ka nang ma-inlove sa akin. Hoy, Marlon ha. Huwag kang ganyan. Baka magsisi ka. Alam mo, ang totoo niyan, may alam ako kung bakit ka pumunta ng Maynila. Alam ko rin ang ginawang ka ng masama ng ilang mga kalalakihan. Kaya naawa ako sa'yo. Umiyak ako nang nalaman ko yun. Kaya sabi ko sa sarili ko na kapag lumaki na ako, poprotektahan kita. Ayoko kasing makitang inaapi ka. Kasi alam kong palagi ka nalang malungkot. Tapos inaapi ka pa. Hindi ko alam pero napaluha ako sa sinabi niya. Gusto kong humagulgol sa matinding awa sa sarili ko dahil sa masaklap na pinagdaanan ko. At sa tuwa na rin na may isang katulad niya na walang magawa pero nakaukit din pala sa isip niya ang awa sa nakitang matindi kong pinagdaanan. Hanggang sa natahimik kaming dalawa. Habang yakap-yakap pa rin namin ang isa't isa. Wala kaming imikan. Ramdam namin na mga tibok ng puso namin na tila nag-uusap at nagkakaintindihan. Maya-maya'y binasak niya ang katahimikan namin. Alam mo ba, Kevin? Sariwa pa sa isip ko ang pustahan natin. Ikaw ba naalala mo pa ba yun? Nangali naman. Yung magpapabinyag ka, tapos patutunayan mo sa akin. At kapag nagawa mo, may premyo ako sa'yo. Analo ka na? Bakit hindi mo singilin ang panalo mo? Kumala siya ng yakap sa akin. Pagkatapos ay isinandal niya ang kanyang katawan sa upuan habang ang mga matay mapupungay at nakatutok sa aking mukha. Hindi ko lubos maintindihan ang aking nadarama sa pagkakarinig ko sa sinabi niya. Pakiwari ko'y biglang nawala ang kalungkutan ko. At lalo na nang iniunat pa niyang kanyang mga kamay. Pahiwatig na gusto niyang yakapin ako. Doon ko na hindi nakayanan ang aking sarili. Inilapit ko ang aking katawan at agad niya akong niyakap. Muli kaming nagyakapan. Simula nga nun ay mas lalo pa kaming naging close ni Marlon. Bagamat wala naman kaming kinukumpirmang kami na nga, pero feeling ko masayang masaya ako kapag kasama ko siya at para sa akin sapat na yon. Ang nasa isip ko kasi na hindi naman talaga kami para sa isa't isa kasi nga lalaki naman yung tao at alam kong darating ang araw na maghahanap din siya ng babaeng bubuo sa kanya mga pangarap. At least sa sarili ko lang, ini-enjoy ko na lang ang kung ano man ang meron kami. At dahil close na nga kami, isiniwalat ko sa kanya ang pangyayaring iyon sa buhay ko na tila isang multong palagi kong kinatatakutan. At isa lang ang payo niya sa akin. Pakawalan ko ang galit sa puso ko. Na kapag wala daw akong kinikim-kim na galit sa kapwa ko, magiging matiwasay ang buhay ko. May peace of mind ako. Paano ako magkakaroon ng peace of mind kung gabi-gabi ay napapanaginipan ko nangyari? Paano ko magkakaroon ng katiwasayan sa buhay ko kung palagi bumabalik sa isip ko ang ginawa nila sa akin? Paano ko pakakawalan ng galit sa puso ko kung ganito palaging nagdurusa ako? Pagpapakumbaba kasi. Yan ang lunas. Huwag ka mag-alala. Tuturuan kita makalimot. Maaaring matagal pero kung kaya mong maghintay, darating din ang araw na malilimutan mong lahat. Iyan ang payo niya sa akin. Oo, simple lang. Pero ang hindi niya alam, tagos sa kaluluwa ko ang lahat. Pero nabigyan din ako ng pag-asa na sana
sa pamamagitan ni Marlon ay mapawi ang puot sa puso ko kay Ivan at hindi ko na nanaisin pang maghiganti sa kanya. Isang araw, naisipan kong sunduin si Marlon sa school niya. Ang sabi kasi niya ay off niya sa oras na yon. At ang plano ko sana ay mamasyal kami at kakain sa isang resto bar na gusto kong bisitahin dahil ito ang sumisikat sa aming lugar. Nabanggit din kasi niya na hindi pa raw niya napupuntahan ng resto bar na iyon. Paano kasi? Ang mahal ng mga pagkain at drinks. Pero masarap naman ang kanilang mga pagkain. Pang 5-star hotel kasi ang resto bar na iyon at dinadayo ng mga turista. Seafood ang specialty nila at ang guest nila ang nanguhuli sa mga ulam na gusto nilang kainin. At nasa ilalim lang ng kanilang resto bar ang mga iyon. Lumalangoy sa pan sa baba ng resto bar. Sabi ko, treat ko na yun sa kanya kasi alam kong sa araw na yun ang pagtatapos ng test nila. Itinext ko pa siya nun. Pero dahil wala siyang sagot, tumuloy na lang ako sa kanyang school. Naisip ko kasi na baka nagko-concentrate pa yung tao sa pagsasagot ng mga questionnaires ng test kung kaya hindi siya makareply. Ipinarada ko ang sasakyan sa parking area ng school nila at nagpunta ako sa kanilang student center. At doon naupo sa isang bangko. Maya-maya lang ay nagsilabasan ng mga estudyante. Isa-isa ko silang tinitingnan. Nagbabakasakali na isa sa kanila ay si Marlon. At laking pagkadismay ako nang makita ko nga siya. Pero may nakaakbay na isang babae. Ang sweet nila sa isa't isa. Nagtatawanan. Dire-diretso sa gate ng eskwelahan. At sa kanilang ayos, walang maniniwalang hindi sila magsyota. At sa pagkakita ko ngayon, tila sumabog ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit ko nadarama ang ganon. Nung naganap sa amin ni Marlon ang lahat, pilit kong iginigit sa isip ko na laro-laro lang ang sa amin. Napanandalian lamang iyon. Na ang naganap sa amin ay sani lamang ng aming pustahan na napanalunan ko. At ang kasunod na mga pangyayari pa ay masasabing pampalipas lang ng oras lang namin. At higit sa lahat, iginigit ko sa isip ko na darating ang panahon na magkakaroon siya ng babaeng kanyang mamahalin. At na dapat ay matanggap ko ito dahil ito ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Pero ang sakit pala. Akala ko'y kaya ko na. Ang ginawa ko ay hinintay ko na lang na makalayo sila at saka ako bumalik sa kotse at nagtungo sa resto bar. At sa resto bar na iyon, nag-iisa na naman ako. Pakiramdam ko'y napakalupit talaga ng tadhana sa akin at muli na namang nanumbalik ang puot sa puso ko para kay Ivan. 11:00 na ng gabi, naroon pa rin ako sa resto bar. At iyon din ang oras kung saan nag-text back sa akin si Marlon. Pot! Nasaan ka? Iyan na kasi ang tawag niya sa akin. Simula nung may maganap sa amin, shortcut for Potsu. Ang tawag ko naman sa kanya ay Tab. Shortcut for Taba. Hindi ko na sinagot ang text niya. Sa isip ko lang baka naisipan niya lang akong i-text dahil maaaring nasa bahay na siya at nag-iisa. At nakita ang text ko. Hanggang sa makauwi ako ng bahay, mag-aalauna na ng madaling araw. Simula ng insidente ngayon, nagbago ng pakikitungo ko sa kanya. Natakot kasi ako na baka tuluyang mahulog ang loob ko sa kanya at muli na naman akong masaktan ng labis. Pinilit kong tiisin ang sakit na hindi siya makausap para bigyang laya siya kung ano man ang plano niya sa buhay. Kaya kapag nasa bahay ko siya, halos hindi ko na siya pinapansin pa. Maliban sa nag-ahay lang ako sa kanya at kunwari may lakad ako, sasadyain ko talagang umalis ang bahay pag nandun siya. Hanggang sa dumating ang araw na maaring hindi na niya natiis ang pagiging dry ko sa kanya. Isang gabi na nasa loob lang ng kwarto lang ako, nagulat na lang ako nang bigla siyang pumasok. Ano ka ba naman? Bakit ka ba pumapasok nang hindi ka man lang kumakatok ha? Pasensya na. Kapag kakatok pa kasi ako, sasabihin mo namang pagod ka o kaya natutulog ka na. Wala na ako naging choice. Nang sagot niyang walang kemeng umupo sa gilid ng kama ko. Teka nga, ano bang kasalanan ko sa'yo, Pot?
meron ba akong nagawang hindi mo nagustuhan? Sabihin mo naman oh. Sa totoo lang nasasaktan ako sa ginagawa mo. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Wala. Nagbago lang siguro ang schedule ko kasi may boyfriend na ako. May mahal na ako. Siyempre, mas importante siya sa akin kaysa sa'yo, di ba? Boyfriend? Eh bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Eh bakit ko naman sasabihin sa'yo? Ha? Ano ba tayo? Ba't ikaw? Bakit? Sinabi mo ba sa akin na may girlfriend ka na, ha? Ha? Sino nagsabi sa'yo na may girlfriend na ako? Akala mo hindi ko kayo nakita? Nung last week, nagpunta ako sa school nyo. Pagkatapos ng huling test mo, hinintay kita sa student center dahil dadalhin sana kita sa resto bar na gusto mong puntahan. At anong nakita ko? Ikaw, na kaakbayan at kayakapan mo yung isang estudyanteng babae habang lumalabas kayo ng school. At nakita ko pang ang sweet-sweet nyo sa isa't isa. Sweet sa isa't isa? Sa loob ng campus? Oo, sinundan ko kayo. So, nagsiselos ka po. At bakit ako magsiselos? Ano ba kita? Di ba? At ano mo ba ako? Nagsiselos ka nga po. At okay lang yan, naintindihan kita. At ang sabi niya, sabay higa rin sa tabi ko. Pero bumalikwas ako sa higaan at tumayo sa isang gilid. Nagsiselos ako? Uy, may boyfriend ako. At di hamak na mahal ko yung boyfriend ko, uy. So, nagagalit ka sa akin dahil sa girlfriend ko. Pero, sa lagay na yan, hindi ka nagsiselos, ganun. Wala akong pake sa girlfriend mo, buwisit. Ikaw, sabi mo eh. Sige nga kung totoong may boyfriend ka, ipakilala mo sa akin. May cellphone naman siguro siya. Ano, tawagan natin. Nasaan? Kausapin natin. Medyo nataranta ako sa hamon niya ngayon. Pero nung naisip ko ang sugar daddy ko na nagbabakasyon sa Amerika ng 3 buwan dahil dinalaw ang mga kamag-anak niya ron, dinayal ko kagad ang number niya at naka-speakerphone pa. Hello? Hi sweetheart. Kamusta ka na dyan? I miss you so much. May pinsan ako dito sa Pinas. Gusto ko raw niya makilala at makausap. Okay. What's his name, sweetheart? Go ahead. I'll be glad to talk to him. At munestrahan ko si Marlon na magsalita sa speakerphone. Wala na siyang nagawa kundi ang mag-hi. Hi, I'm Marlon. How are you? Ah, you're Marlon. I'm fine. I'm glad to talk to you over the phone. I hope to see you in person. Same here. I've gotta go now, sir. Nice talking to you. Okay, sweetheart. I'll see you. Naniniwala ka na may boyfriend ako. At English speaking pa yun. Mayaman. At palagi kami nagkikita kung kaya palagi akong busy at pagod dahil sobrang... Alam mo na. Ang pagsisinungaling kong muli. Hindi naman kasi sinabing nasa Amerika siya kung kaya ay pinanindigan ko ng nasa malapit lang yung tao. Bakas naman sa mukha ni Marlon na matinding galit. Sinungaling ka din pala eh. Hindi ko akalain na ganun ka. O bakit? Pareho lang naman tayong sinungaling, di ba? Pero hindi na siya sumagot pa. Bigla siyang tumalikod at tinumbok ang pinto ng kwarto ko. At tila magigiba na ito sa lakas ng kanyang pagsara. Naramdaman ko na lang ang pagdaloy ng mga luha ko. Nakumpirma ko kasi na girlfriend niya talagang papaing yon. Tama lang ang ginawa ko. Ang bulong ko na lang sa sarili ko. Kinabukasan, biglang sumagi sa isip ko ang pot-pot driver na iyon. Naisip ko na kailangan kong umalis-alis sa bahay para maisip ni Marlon na may boyfriend talaga ako. At isa pa, kailangan kong hanapin si Ivan. Kaya kagad kong tinawagan ang pot-pot driver na si June. Sinabi kong magkita na lang kami sa Central Market. Boss, saan mo ba gusto magpunta? Ang tanong niya nang magkita na kami at nakasakay na ako sa kanyang dinadalang pot-pot. Kahit sa isang beach resort na lang, June. Doon sa may bandang south. Balita ko maganda raw doon. Okay, boss. At agad na siyang umarangkada. At dahil pagsasayang lang naman ng oras ang pakay ko ron,
hinikayat ko na rin si June na samahan ako. Kumbaga, exclusive ko siyang tour guide sa araw na iyon. Umorder ako na makakain namin ni June at may inom na rin. Masaya namang kausap si June. At habang kumakain kami, unti-unting may nadidiscovery ako sa kanya. Tila may naalala ako sa aking nakaraan na hindi ko talaga mawari. May excitement na may kahalo ring hindi ko maintindihang kabog sa dibdib ko. Oh, bakit ang liit lang ng kain mo? Boss, may ulcer kasi ako. Bawal na sa akin ang kumain ng marami. Bawal din ang, alam mo na, magpalipas ng gutom. Ganun ba? Ang hirap naman yan. So ang ibig sabihin, ako lang ang iinom nitong beer na in-order ko? Boss, pasensya na talaga. Matindi na kasi ang ulcer ko. Minsan, kapag umatake ito, nagsusuka na ako ng dugo at pati ang mga pagdumi ko, dugo na rin ang lumalabas eh. Grabe pala yan, no? Teka, paano ba nangyari sa'yo yan? Nung bata pa kasi ako, boss, wala na akong ginawa kundi ang magbisyo, alak, barkada. Pati na rin pinagbabawal na gamot na subukan ko na. Pinagsabay-sabay ko ang lahat ng bisyo. At kahit walang laman ng tiyan ko, inom pa rin ang inom. Maghapon magdamag. At dahil nga sa pinagbabawal na gamot, hindi ako napupuyat. Abuso sa katawan talaga, boss, kaya heto. Ito ang napapala ko ngayon, sinisingil na ako. So hanggang ngayon ba, nagtitake ka pa rin ng ipinagbabawal na gamot? Naku, boss, hindi na po. Tinalikuran ko na po yun. Nagparehab na ako at pinilit na huwag nang bumalik ron. Na hindi na bumalik sa ganong klase ng buhay. So nagpapagamot ka na rin ng ulcer mo? Hindi na lang muna siguro, boss. Inuuna ko ang pangailangan ng anak ko. May anak ka na? So meaning may asawa ka? Anak lang, boss. At siya ang dahilan kung bakit ako nagbago at nagsikap. Gusto kong bigyan siya ng magandang buhay. Ang live-in partner ko naman, ayun, iniwan ako. Wala raw siyang mapapala sa akin. Sumama sa kanyang boyfriend na mayaman. Ang huli kong ang balita ay nasa Amerika na raw siya at doon nagkasama sila nung bago niyang asawa. So sino ang nag-aalaga ng anak mo ngayon? Yung kapitbahay ko po si Aling Milagros. Sa kanya ko po pinakisuyo. Kapag ganyang may sobra ako sa pamamasada, binibigyan ko siya ng konti. Ang hirap pala ng kalagayan mo ngayon, no? Nako, boss, mahirap talaga ang buhay ngayon. Nawala na sa akin ang babaeng mahal ko na ito, may karamdaman pa. Kung hindi nga lang dahil sa anak ko, siguro matagal ko nang tinapos ang paghihirap kong to. Nasa ganun kaming kaseryosong pag-uusap at naramdaman ko na rin ang epekto ng alak sa katawan ko. Ako lang kasing umiinom sa in-order kong 10 bote ng beer. Pero sa sunod kong nalaman mula sa kanya, ay tila nagpawala sa epekto ng beer sa katawan ko. Actually, boss, mayaman naman talaga ang pamilya ko. Pero siguro, hindi talaga lahat ng bagay sa mundo permanente. At hindi lahat ng problema ay pera ang solusyon. Kasi bilang anak mayaman dati, hindi ko na-appreciate ang kahalagahan ng pera noon eh. Akala ko lang dati ay hindi yun magbabago at nandiyan lang palagi ang yaman namin. Pero yun na nga nung mamatay ang papa ko dahil sa sakit na kanser. Naglaho din ang lahat. Naubos ang pera namin sa pagpapagamot niya sa iba't ibang bansa. Habang ang negosyo naman namin ay palugi na rin ng palugi. Dahil wala nang papa ko na magaling magpatakbo nun. At dagdagan pa sa mga pangungurakot na mga pinagkakatiwalaang tao sa kumpanya namin ng papa ko. Kung kaya yun, na-bankrupt yun. Kasabay sa pagkawala niya. At ito na rin ang dahilan kung bakit iniwan ako ng live-in partner ko. Naghirap na kasi ako. Sadya talagang totoo ang sinasabing ang buhay ay umiikot na parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan naman nasa ibaba ka. Kung noon ay nagtatapon lamang ako ng pera, baliwala ang halaga nun. Ngayon naman,
Pinaghihirapan ko talaga para, ayun, kumita lang ng kakaunting halaga na kailangan ko para mabuhay kami ng anak ko. Napangiti ako ng hilaw sa kanyang sinabi. Naihalin tulad ko kasi ang sarili ko na kabaliktaran naman ang sa kanya. Noon naghihirap ako, nagdusa. Pero sa pagkakataong ngayon, tila pag-aari ko ng mundo. Bakit ikaw? Bakit ang mami mo? Hindi ba kayo ang nag-manage ng negosyo nyo? Boss, patay na rin kasi ang mami ko. At ako bilang nag-iisang anak, wala naman akong pakialam sa negosyo namin dati kasi nga, hindi ko iniisip na maaari palang maglaho ang lahat ng ganong kabilis lang. Kaya, ayun, puro barkada ang inatupag ko. Pero narealize ko pala na mali pala yun. Kasi may mga taong may vested interest at matindi ang kasakiman. Teka nga. Ano nga pala yung mga negosyo nyo? Ang tanong ko nang biglang may kung anong kaba akong naramdaman sa narinig na bumagsak na negosyo. Bus transport po, boss. Kilala mo yung Polaris Bus Transit System? Amin po yun. Pati po yung Polaris Apartments. Pinakamalaking apartment building namin dito po mismo. Amin po yun. Anong nga palang tunay mong pangalan? Oo nga pala. Ang tunay ko pong pangalan, sir, ang full name ko po, Ivan Jimenez Jr. Itutuloy. Abangan ang episode 2.